Kilala mo ba yung Palsis? Oh, si Jesus Attorney? Valsis. Jesus. Jesus ba? Mga kaibigan, pag-usapan lang namin itong dalawang si Jesus at saka si Hey Darian. Wow. Si Hey Darian kasi, pare, mga kakamping at saka si Jesus Palsis. Kilala naman sila sa Attorney. ganyan. Actually, in fact, pagka binabasa mo yung mga nila, yung mga pinopost nila, parang medyo heavy attack. Di ba? Parang naglalalim-laliman na pang-atake na parang kala mo, alam na alam nila yung mula ulo hanggang paa. Okay. Meron ako na one time dito kay Darian. Ano ba pangalan ni Hey Darian? Richard. Si Richard, merong video yung sinasabi niya, 70s pa lang daw. Politician na si Isko. Oo. Naalala mo yun? Oo, nag-viral nga yun eh. Yung sinabi niya, yung mga 70s pa lang, politiko na itong si Isko. Ilang taon pa naman si Isko? 90s naman yung batang 90s diba? yun eh. Ano yun eh, nasa Das Entertainment pa nga yun eh. Dying inside. So sabihin mo, ano na siya nun? Politician. Politiko na siya nun? So yun talaga siyang, yung awareness niya lang. Hindi yun, Chika-chika alam mo yung mga ganyang klaseng kasi, yung ganyang klaseng mga self-proclaimed analysts. Kasi ikaw nakakaya nga pag sinabi mo na I'm a political analyst. Or, sabi niya eh. Oo, kaya nga, ibig sabihin, para sa atin, medyo nakakaya yung ganun sasabihin mo na you're a political analyst, yung ganyan. Kasi hayaan mo yung iba magsasabi sa inyo nun, di ba? Hindi yung, parang sinabi mo na lang dyan I'm Miss Universe, wala naman nagsasabi sa ikaw si Miss Universe. Parang uy, birthday ko ngayon. Oo, di ba? Sa birthday mo, tapos nagsasabi mo birthday. Anybody can be a political analyst, di ba? Ang pinag-uusapan lang dito is, siguro dahil nga marami silang followers, they could claim that. Kasi, siyempre, meron silang mga napapaniwala sa mga narratives nila, sa mga nila. Pero kung iisipin mo, hindi naman, maniniwala yung mga tao na gustong maniwala sa'yo. Kasi, siyempre, bigyan na natin yun. Parang sa atin, di ba? Parang sa Pilipinas, di ba, there are colors. Oo. Kung color pink ka, o color red ka, o color DDS ka, kung ano gusto mong paniniwala mo, even if you have only this much knowledge, di ba? Kaya lang, syempre, you make yourself profound Oo. Kaya nga, di ba? Katulad yan, abogado si Jesus Oo. di ba? Abogado siya So, syempre, pag Jesus. Oh, yun, I'm very profound, di ba? Para pag pinakinggan ka ng tao, parang, di ba, galing galing nitong taon to. Kahit, kung yung mga may alam sa totoong storya sa loob, tapos gumagawa lang sila ng sarili ng narrative to destroy the enemy. Di ba? Parang, napakatali-talino to, pero wala namang laman. Pero kasi ito muna, meron pa si Kristan. Oo nga, sino ba? Ano ba buong pangalan? Lasal. Basta Kristan Chinese. Oo. Hindi, Kristan na dati na kasi yan na, I think TikTok yata nag-start yan kung hindi ako nagkakamali. Tapos biglang all of a sudden. Player ata to. Ayun. Pero sumikat din siya sa TikTok, di ba yun? Political Kasi kasama niya lagi si Llamas. Analyst din, Diba? Ngayon, merong video itong si Kristan. Yes. Na parang sa bibig niya nang galing, pinupuri niya pa si Martin Romualdez. Alam mo naman natin na talaga namang si Martin, di ba? Ito ang pinaka-worst sa kumbaga, ito yung pinaka-kinaiinisan rather than Marcos. Kumbaga sa... Mas ayaw ng tao. Kahit nung sa tatay, paano bata pa, narinig ko na, mas ayaw nila sa Romualdez. Yung mga dilaw yung mga ayaw na talaga sa Marcos, pero mas ayaw nila sa Romualdez. Same as ngayon din. Kay Marcos, BBM, diba? At saka kay Martin, mas ayaw nila ngayon. Ito si Kristan, sa isang video na magkausap sila ni Darian, minuburi nila mas tama raw ang ginagawa ni Martin Romualdez. Ito nga yung sinasabi ko. Kapag if you're from this color, 'di ba? Ano ba talaga ang pakay ng color na to? Or pakamping ka. Are you speaking in behalf of the whole pinks or the whole yellow? Kasi
meron ako mga nakakausap na pinks or yellow na they could care less about kung anong mga etong mga narratives na ganito na against Duterte. Oo. Yan. Ang gusto lang nila, makorek yung magkaroon ng anti-corruption campaign. Oo. You know, and yung ibang nakikita natin na nagpo-post, parang hindi naman sila galit sa corruption kasi alam naman nila na ito yung sinisigaw ng mga witness. Oo. Pero ito pa rin kinakampihan mo para lang maging against ka sa Duterte. Oo. So you're not an anti-corruption person. You are an anti-Duterte person. 'Di ba? Kasi sasabi mo, corrupt si Inday dahil sa 125 million na hindi ine-explica. 'Di ba? Pero okay ka sa na sinasabi na allegedly na mastermind ng flood control na ilang billion, ilang trilyon. Oo. So, Hindi siya galit. Paano ka? Oo, hindi siya Well, galit. doon pa lang ako Paano para yun? sa akin ha. Sa akin to ha. Sa akin ng... doon pa lang is very, very wrong. Di ba? Well, in very, fact, very wrong kayo ron. Kakampi ka, i-compare tapos mo, kakampi ka kay Romualdez. Ano yun? Yung nga, yun doon ka mag-ano Masyadong ano pare, wag kang... Di ba, in the first place, kayo nagpauso. I mean, that color ang nagpauso ng Never Again. Oo. Di ba, Never Again to the Marcoses, di ba? Tapos all of a sudden, parang, yay, hello again. Parang ganun eh. Parang, hindi mo maintindihan kung ano ba yung... Ganon din yung Panindigan, nangyari kay diba? Jesus Palsis. Oo. No, tatawagin na kitang Jesus kasi Jesus naman talaga yung spelling. Oo. Ito si Jesus Palsis, Soke. Pareho naman sila eh. Oo. Si Ayun, no? Darian eh. Yeah. Pinagtanggol niya rin si Martin Romualdez. About doon naman sa Bicam. Na ito, di ba, nabansigan yung pinaka-worst, pinaka-most corrupt budget ever. Yeah. Pinagtanggol din niya. Yeah. Si Ano ba Martin sinabi niya Romualdez dito. Ayun, parang isang attack card. Laban lang yung binanatan niya si Cheese. Na, kasi ito si Cheese nag-attack card lang naman kay Romualdez siya na kaya ganun. So, magtataka ka, si Jesus Palsis, kakamping to Yeah. Imbis nga dapat, kalabanin niya, hindi ka dapat, yung mga kakamping, wala ka nang pakialam. Unless that's the narrative na binigay sa kanila, no? Walang pakialam ang kakamping dapat kung... walang pakialam ang DDS kung kakamping ka na lumalaban sa... Pero, para kampihan mo pa, ipagtanggol mo si Romualdez, hindi, parang gusto nga nila i-destroy lang kasi ang Duterte. Kaya wala. Anti-Duterte, hindi anti-corruption. Diba? So, tayo, para hindi na natin i-defend yung part ng ba't ka hindi maka-Duterte, ba't ka anti-Duterte. Huwag na. Pag-usapan lang natin dito yung punto na dating sinusukan nyo. Ngayon, kinakain nyo ulit. Diba? Yun ang na lang. tanong, ba't ba kayo nagiging pro-Romualdez? Yun nga yung may problema. Yun nga yung sinasabi na nga nilang mastermind. Yeah. Tapos, unless, magkano? Yung mga bagay-bagay na gano'n, sila nalang nakakalam niyan. Basta ang atin, napakasimple lang eh. Di ba? Dating linuluwan nyo, linulunok nyo ngayon. Yun lang yun. Ganun ka simple. So, it's very weird. Integrity ba tawag doon? Wala na. Pag gano'n, wala kang integrity eh. Dignity, wala rin. Dignidad, integrity, wala. Credibility. Credibility. Wala pa rin. Dati pa naman wala eh. Kahit na yung bagong na gawin to, wala na kagad. Pero ito, si Conchita Carpio, ang galing na interview. Biri-biri mo, ito kakamping, dilaw. Ganyan na nga, yan dapat di ba dapat yun ang nila? Kasi yun yung OG nila si Conchita Carpio Sinabi niya, kahit benefits of the doubt, hindi niya bibigyan si Marcos. Sa lahat na ginagawa ni Marcos, sinabi, ni benefit of the doubts, hindi ko binibigyan ng ganun yan. Hindi, kung mapapansin... Pagpapahalaga, sabi ni Conchita. Kaya nga, alam mo, dapat? Kung mapapansin mo noon, meron naman talagang Dilaw, merong Duterte. Noon pa yon, time ni Tatay Digong. Di ba? Noong time na merong Duterte at merong Dilaw, hindi naman ganito kagulo eh. Merong konting gulo, pero hindi ganito kagulo. Hindi to the point na grabe na yung epekto sa buong bansa. Di ba? Ngayon, talagang nagkakagulo na. Kasi, hindi na nila alam kung ano yung gusto nila eh.
Di ba? Nalilito sila. Ano ba? Ayaw ba natin ng Duterte o ayaw natin korupsyon? Ano ba dun? Kasi corrupt to eh. So, kampihan natin to kasi ayaw natin Duterte. Hindi, sinabi kasi nilang, di ba sinasabi na ang mas pinakapunot dulo si Marcos naman talaga. Hindi naman nila, command responsibility. Hindi naman nila madali si Marcos. Kasi pag sinabi nilang resign Marcos, si Sara daw ang papalit. Di ba? Yun nga. May kausap ako nung sa Unimart. Makain ako wala siyang uniform na upuan. Sige boss, sige. Pare, nasunog din yung DPWs ha. Nagkausap kami. Sabi ko na yung mga businesses sa Makati, Business Club. Kumakapi na kay Sara. Inimbitahan At nag-announce. Oo. Pucha, nagulat yung kakamping yung kaharap ko anong gagawin natin? Papalit talaga si Marcos, di si Sara. Ang gagawin natin? Magtitis na ulit yung kala mo nirereklamo natin si Marcos kasi nagdanakaw tapos ayaw mo naman paalisin. Ano yun? Malabo, di ba? Oo. Naguguluhan na yung mga kakamping. Hindi, kasi ang dami nilang masyadong tinitake in na hate Kung kung mapapansin mo, Hater, Duterte haters. So, sabi ni Joey, DDH, si Duterte diehard haters. Duterte haters. Or Digong Duterte haters, di ba? Hindi, kasi ito nga nakakatawa dito Parang sobrang dami nilang tinitake na hate to the point na every time that they speak up online, karamihan ng mga pinglamos makikita mo, nagmumura na Kasi ang sinasabi na kasi galit na kami, Kahit ka galit ka, lagay mo pa rin sa tamang breeding yung sarili mo. Kailangan para pag nakita ka, patunayan mo na sinasabi mo na kapag pinks, matatalino. Kapag DDS, di ba, dilis. Pero, paano naging ganun kung ganyan na lang kayo magsalita online? Karamihan. I'm not saying all. But marami. Di ba? Sa akin naman, wala naman talaga dating DDS Kakamping lang niya nagsabi niyan Nagpangalan. Tayo nga, naiilang meron, dilaw, at saka pula. Yeah. So kami yung nado sa ayaw namin na Aquino, ayaw namin na Marcos. Nado kami sa panahon na ganun Tangin na yung pare-pareho lang Pare-pareho lang ng gahasayan ng bansa Kasi kung isipin mo nagkataon, may Duterte lang na ganun din, same din ayaw namin dyan. Ano tayo, di ba? Yun. Ganun lang dapat. Ganun lang. Diba? Hindi yung... kailan naman na gano'n Kailangan mo i-destroy kahit sinungaling ka na. Ganun ba? Huwag ganun. Ngayon, itong dalawa, may narrative sila na parang kailangan paniwalaan, we have to manipulate. Diba? I-manipulate natin to kasi through our profound speaking. Diba? Lupit Professor and an attorney. Diba? We are profound. Pag pinakinggan kami, parang hindi nyo matatalo ang talino namin. At alam namin ang lahat. Diba? So, the truth there is, ikaw, alam mo sa sarili nyo yan. Kayong dalawa. Alam nyo yan. Na whenever you speak, tapos tatlo. Pati pala si Christian. Pero sa tingin niyo kung hindi tama yon, ano yung ini-insert nyo sa utak ng mga tao, mga Pilipino, na sabihin na natin, not as smart as you. Di ba? Paano na lang yon? Mali. Tapos kapag nanalo kayo dyan, you won because sabi nila, all is fair in love and war. Pero anyways, ganun ba man tangingot na lang yung maniniwala sa kanila. Pero that's our opinion, di ba? Kumbaga, wala na kayong magagawa doon. Kung kayo nga, nagsasalta kayo ng kahit walang, di ba? Kami, ito. Sasabihin na natin sa inyo. Si Iskuro, 1970s, hindi ka ba tangingot, no? Wala nang credibility. Anyways, yun. Wrap up. Para sa akin, alam ninyo kung anong tama na mali ang mga Pilipino. So, kung ano ang nasa isip ninyo, hindi na namin mababago. Jesus pa naman din pangalan mo. Ang sinasabi lang namin, mag-ingat lang po sa mga yan, mga nagkakalat na mga kuha ng mga storya. Kung sino talaga nagbibigay ng fake news, sinong hindi. Makantay mo sa akin, sila sa to. Jesus pangalan mo, pero lumalabag ka sa 10 utos. Nasa kanya yan, di ba? Kasi huwag kang magsinungaling. Di ba? Yun lang yun. Tapiro ba, mga kaibigan? Tito Potato. B4D.